Dahil sa labis na paghahangad sa kayamanan, ay naging sakim si Henry at pinatay ang kanyang matalik na kaibigang si Vito. Subalit, hindi siya pinatahimik nito. Sa kalaliman ng gabi, nagising si Henry para kasing may naririnig siyang pamilyar na tunog. Tunog ng pikong pumabaon sa lupa. Parang may naghukay sa di kalayuan. Naghukay sa kalaliman ng gabi. Pamilyar si Henry sa ganong tunog. Halos di niya mabilang ang mga taon na lagi niyang naririnig ang tunog na iyon ng piko kapag bumabaon sa lupa. Pinatatalas niya ang pandinig at bumangon siya, uupo sa gilid ng kama. Mararamdaman naman niya ni Polly na gising pa siya. "What's up, honey? Ba't gising ka pa?" Pabangon din ito. Papunta lang ako sa bathroom." Humiga na uli si Violet. "Matulog ka na rin ha. Maaga tayo bukas eh. Maaga silang alis bukas para sa pumunta sa nabinili ng farm sa Batangas." Tumayo si Henry at dumiretso sa banyo. Nasira na ang tulog niya at mahirapan na siyang gumawa uli ng tulog. Lalabas na lamang siya ng silid para di maistorbo ang natutulog na asawa. Tinungo niya ang bar sa ibaba. Nagsalin ng imported wine sa baso. Sinipat-sipat muna niya sa sadyang pinalamlam na liwanag ng ilaw ang kulay gintong likido sa baso. Ibang-iba kaysa kulay tubig na giniba na noon ay madalas niyang inumin. Di dahil nasasarapan siya, kundi dahil iyon ang kaya niyang budget. Iba na ngayon ang buhay niya. Si Henry na dating nagtitipag lang ng lupa at adobe sa ilalim ng kabundukan sa Mindanao ay natatapangan na sa Hinebra. Maaskad sa lalamunan. Iba na ang brand niya ngayon. Mahigit pang 1,000 piso ang isang bote. Malaginto pang naisalin sa baso. Suwabe sa panlasa. Suwabe ang tama. Sumimsim si Henry ng alak mula sa hawak na baso. Pero muntik na niyang mabitawan iyon nang may mahagip ang kanyang tingin. Nakita niya sa sulok ng mga mata ang isang imaheng lumitaw. Kumalaw at nawala sa isang sulok ng salas. Napalunok-lunok si Henry. May naalala siyang kamukha ng nakitang imahe. At sa alalahaning iyon ay lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Si Vito? Matalik na kaibigan ni Henry, si Vito. Kabataan sila noon, pareho nang mag-recruit ng isang mining engineer na magtrabaho sa minahan ng ginto sa isang bayan sa Mindanao. Halos nagsasalo sila sa pagkain sa isang plato. Parehong lagalag. Nakatagpo sila ng kapamilya sa isa't isa. Sa minahan, patibayan ng katawan, lalo sa pagtitibag na destino, hindi pwede rito ang lalampa-lampa. Parehong matipuno ang katawan nila ni Vito. Marami silang pinagsamahan. Ika nga, nagsama sila sa gutom at konting ginawa. "Kailan tayo tatama sa luto, pare?" Minsan ay himutok niya kay Vito. "Puro kalyo na ang palad ko, pero hindi naman ako makaahon. Ni hindi nga ako makapagpadala man lang kahit maliit na halaga sa mga magulang ko. Kung tatama lang sana ako sa loto." Tinunggan ni Vito ang tagay nito. Sinundan ng tubig para alisin ang pait niyon sa bibig. Saka nagsubo ng 3 butil ng mani.
Huwag kang mag-umasa sa loto pare. Ang sabi, mas madalas pa raw tamaan ng kidlat kaysa tumama sa loto. Pag mahirap, umasa kahit imposible. Naku, imposible kang manalo sa loto, pare. Bakit naman pare? Madala kang tumaya eh. Paano ka manalo? Natawa silang pareho. Sa liit ng kita natin, bihira rin akong magkaroon ng pantaya sa loto. Oh, itaas mo ang takay mo. Paalala nito, nag-iipon lang ako ng konting pera pare. Pag may konti na akong pang-alalay, meron akong susubukan. Pagod lang naman ang puhunan. Kung wala akong makita, talo. Kung meron, edi jackpot. Sama naman ako. Parang imposible rin ang pagsapalaran. Ibig sabihin ni Bito. Ang impormasyon nito ay base lamang sa kwentuhan sa sinilangan ngayon. Nasa isang bundok sa lalawigan ng mga ito. Di umanay may nakabaon daw kayamanan. Ayon sa sabi-sabi, ang grupo raw ng mga Hapones na ambush ng mga gerilya ay kasama sa tropa ni Yamashita. Wala raw personal na nakakita sa kayamanan. Pero dahil kabilang sa mga tauhan ni Yamashita, malakas ang paniniwalang nagbaon ng mga ito ng kayamanan kung kaya naroon sa bundok na iyon. Hinahalang lokasyon ay nakabase lamang sa haka-haka. May isang burol doon na nasa tuktok ay may isang matandang puno ng mulawin. Paghukay ako ron, sabi ni Bito. Kung gusto mong sumama, isasama kita. At inuulit ko, para lang itong pantaya sa loto, 99.9% ang talo. Naging interesado si Henry. Sama ako pare ah. Sawang-sawa na rin ako sa hirap eh. Napapalot ng kilabot ang buong katawan ni Henry nang bumalik sa kwarto nilang mag-asawa. Likmatas lang ba siya? Himbing na himbing si Bayuli. Warang umiga si Henry sa tabi ng asawa para dito magising. Nakapatong ng palang sa noo ang isang braso. Iniisip niya ang nabanag na imahe kanina sa ibaba ng bahay. Hindi siya yun. Guni-guni ko lang yun. Namimigat ng muli ang talukap ng kanyang mga mata nang muli na naman niyang marinig iyon. Ang tunaw ng pikong bumabaong sa lupa. May naguhukay sa di kalayuan. Marahan uling bumangon si Henry. Inuulinig niyang mabuti kung saan nagmumula ang tsyuk, tsyuk, tsyuk. Malapit lang, parang nasa loob lamang ng kanilang bakuran. Binuksan niya ang pinto pumunta sa teres. Sinalubong siya ng malamig na hangin ng madaling araw. Nagmumula rin sa di kalayuan ng tilaok ng mga manok. At biglang natigilan si Henry. Nakita niya ang lalaking naghukay na sa ilalim ng punong akasya. Sa makalabas lamang ng bakuran nila. Pagkuhay tumigil ito sa paghukay at nagpunas ng pawis sa pamamagitan ng kanang braso. Pagkuhay lumingon sa kinaroroonan ni Henry. Napanganga siya. Parang sasabog ang dibdib niya sa pagkabigla. Si Bito. Si Bito? Matamis ang ngiti ni Bayuli habang nasa loob sila ng sasakyan. Nasa bandang Laguna na sila nang maalala nito ang mahigpit na yakap ni Henry kaninang madaling araw. Patungo sila sa bagong bili ng farm sa Batangas. Ang sarap ng yakap mong yun, ha? Komento nito. Tumakbo siya pabalik sa kwarto nang makita si Bito na naghukay sa ilalim ng punong akasya sa kabila ng kanilang bakod. Sumiksik siya sa katawan ng asawa at buong higpit na yumakap dito. Nanginginig siya sa takot kanina
Pero wala siyang balak aminin kay Bayoli ang karuwagang iyon. Kung hindi nga lang ako nahiya sa iyo, kanina gusto ko na sana. Ano? Gusto mo? Gusto mo ng ano? Oo, gusto ko ng ano. Kakainis ka. Bakit hindi mo sinabi? Type ko rin eh. Hindi bale. Doon na lang tayo matulog sa farmhouse. Bininyagan natin. Napakagikik si Bayoli. Pagkway, humilig ito sa balikat niya. Hanggang balikat ng pangpitong hukay na ginawa nila ni Bito nang may tanamaan ang piko ng kaibigan. Iba ang tunog niyon. Hindi tunog ng matalim na bakal na tumusok sa lupa o tumama sa batong buhay. Parang tunog iyon ng metal na tinamaan ng matulis na talim na piko. Nagkatinginan sila ni Bito. Sa kalaliman ng gabi, nagkaunawaan ang kanilang mga mata. Parehong malakas ang kutob nilang nadali nila ang jackpot. Loto pare, loto! At sabay silang humahalakhak sa hangin. Nadali rin natin. Ipagpatuloy nila ang paghukay at magkailang minuto pa'y tumambad nga sa kanila ang isang baul, munting metal na baul na puno ng mga bara ng ginto. Habang kumikislap sa sinag ng flashlight ang mga bara ng ginto, ewan ba kung bakit kumislap din sa isip ni Henry ang isang panganib. Parang naramdaman niyang nanganganib ang buhay niya. Ngayong natagpuan na nito ang kayamanan, posibleng maisip nito na patay na lamang siya upang masulong isang baul na ginto. Hindi, sabi ng isip niya, hindi pwede. Uunahan ko siya. At yung bigla niyang hawak sa piko, walang sabi-sabing inihabalos niya iyon kay Bito. Nadaplisan ito sa balikat at nagawa pang magtanong, Pare, bakit? Pare, bakit mo ko sinaktan? Alam kong ito ang iniisip mo, kaya inunahan na kita. Pare, nagkakamali ka. Huwag. Ngunit ng mga sandaling iyon ay wala siyang naramdamang awa. Muli nang itinaas ang hawak na piko. Sa ikalawang pagkakataon, tumama iyon sa gitna ng dibdib ni Bito. Naimday ang katawan ni Bito sa pinagukayan ng kayamanan at umasa si Henry na may himlay na rin doon ang lihim niya habang buhay. Habang buhay, yata kung di matahimik. Yun ang iniisip ni Henry habang naglalakad sa farm. Latag ng ang dilim. Namamahinga na si Bayoli sa silid ng farmhouse. Pero hindi siya napakali sa loob ng bahay, kaya naisip niyang magpahangin. Sa tulong ng liwanag ng flashlight, isa-isang tiningnan ni Henry ang mga hukay na magiging imbakan ng dumi ng mga alaga nilang hayop sa farm. Sadya siyang nagpagawa ng malalim na hukay at ipasisemento niya iyon hanggang ilalim. Ibig niyang makaproduce ng gas at kuryente mula sa dumi ng hayop. Gusto niyang maging self-reliant sa kuryente ang isang farmhouse. Nabigla na namang may narinig si Henry at iyon na naman ang tunog ng pikong tumama sa lupa. May tauhan pa ba siyang nagtatrabaho kahit gabi na? Malapit ang pinagmumulan ng tunog. Pagpalinga-linga si Henry, wala siyang makita. Pare, ginapangan ng kilabot ang buo niyang katawan. Walang ibang tumatawag ng ganoon sa kanya kundi si Bito. Pero imposibleng nasundan pa rin siya rito ni Bito. Patay na ito. Hindi na ito makakahon mula sa malalim na hukay na pinag-iwanan niya rito. 4 na taon na ang nakararaan. Pare. Nang marinig niya ang boses na iyon, ewan kung kuni-kuni liga ng sumbat ng konsensya. Pero iyon talaga ang narinig ni Henry. May tumatawag sa kanya. Sumilip si Henry sa isa pang malalim na hukay.
Pinasinagan niya ng flashlight at sa buong panggigilalas niya nasa ilalim iyon si Bito. May hawak na piko, tumatagatak ang pawis. At sa paningin ni Henry ay dahan-dahang nahapnas ang mukha nito. Naging bungo, naging kalansay. Nangikay sa takot si Henry. Pumihit siya at kaskas-kas sana ang takbo ng madupilas sa gumuhong lupa sa bunganga ng ukay. Dumulos ang kanyang mga paa at nawalan siya ng panimbang. At sa isang nakapaghilahilakpot na sigaw na lamang ang narinig sa katahimikan ng paligid. Bali ang leeg ni Henry nang matagpuan sa ilalim ng 10 metrong ukay. Dilat ang mga mata na parabang may nakita ito na labis nitong ikay nasindak at wala nang makakaalam kung ano ang nakita nito. Wala nang magsasabi kung totoo nga bang nasundan ito ng multo ni Beto o kung iyon ay ilusyon lamang na bunga ng sumbat ng budhi.